May darating na sandali na magigising ka at mararamdaman mong parang nabawasan ang halaga ng pera mo kahit hindi ka naman gumastos. At sa sandaling iyon, hindi na ito basta balita lamang kundi realidad na tumatama sa bawat Pilipino. Sa lumalalang tensyon sa pagitan ng US at Iran, may domino effect na maaring magpabago sa takbo ng ekonomiya sa buong mundo. Hindi lang ito tungkol sa giyera, kundi tungkol sa epekto nito sa presyo ng bilihin, trabaho at kinabukasan mo. Kung akala mo malayo ito sa buhay mo, maaring nagkakamali ka. Kapag nagbanggaan ang malalakas na bansa, ang unang nasasaktan ay hindi ang mga nasa taas kundi ang mga ordinaryong tao. Unti-unting tataas ang presyo ng gasolina, nasusundan ng pagtaas ng pagkain at iba pang pangangailangan. Ang perang pinaghirapan mong ipunin ay maaring mawalan ng tunay na halaga dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo. Ang negosyo na akala mo ay matatag ay maaring maapektuhan ng hindi inaasahang pagbabago sa merkado. At sa ganitong sitwasyon, ang pagiging handa ang nagiging pinakamalaking kalamangan. Bilang isang Pilipino na nagsusumikap araw-araw, mahalagang maintindihan mo kung paano gumagalaw ang pera sa panahon ng krisis. Hindi sapat na kumikita ka lang kung hindi mo naman napoprotektahan ang iyong kinabukasan. Ang tunay na laban ay hindi lang sa pag-earn, kundi sa pag-preserve at pagpapalago ng iyong pera. Kailangan mong maging mapanuri, maagap, at may sapat na kaalaman sa financial decisions. Dito nagsisimula ang pagbuo ng matibay na pundasyon para sa mas secure na buhay. Bago tayo magsimula, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel. Para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin, paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng aksyon na ito ay makakatulong hindi lang sa channel kundi pati sa pagpapalaganap ng kaalaman sa mas maraming Pilipino. Kung gusto mong maging isang hakbang na mas handa kaysa sa karamihan, ngayon ang tamang panahon para magsimula. Huwag mong hayaang maungusan ka ng mga pangyayari na kaya mo namang paghandaan. Ang bawat kaalaman na makukuha mo ay isang investment sa sarili mong future. May mga paraan para hindi ka matangay ng krisis at manatiling matatag ang iyong finances. May mga hakbang na kayang gawin kahit maliit pa lamang ang iyong kinikita. Ang mahalaga ay alam mo kung saan ka magsisimula at paano ka gagalaw. Sa panahon ng kaguluhan, ang may tamang kaalaman ang may tunay na kontrol. Kung handa kang protektahan ang iyong pera at kinabukasan, manatili ka at unawain ang bawat detalye na ibabahagi. Una, magtayo ng emergency fund na hindi mo gagalawin kahit ano ang mangyari. Sa panahon ng hindi inaasahang kaguluhan sa ekonomiya, ang pinakaunang sandata mo ay ang perang nakatabi para sa oras ng pangangailangan. Ito ang uri ng ipon na hindi mo gagalawin para sa luho o kahit sa mga bagay na hindi naman urgent. Kapag may krisis, maraming tao ang napipilitang gumawa ng desisyon na lalong nagpapahirap sa kanilang sitwasyon. Dito mo mararamdaman ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng nakalaang pondo na para lamang sa emergency. Ito ang magbibigay sa iyo ng kakayahang huminga at mag-isip ng malinaw kahit nasa gitna ka ng problema. Hindi kailangang malaki agad ang halaga na may ipon mo sa simula dahil lahat ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Mas mahalaga ang disiplina at consistency kaysa sa laki ng unang hulog mo sa iyong ipon. Kung kaya mong maglaan ng kahit maliit na porsyento ng iyong kita bawat buwan, unti-unti itong lalago. Habang tumatagal, mabubuo mo ang isang pondo na handang sumalo sa iyo. Kapag may biglaang pangyayari, ito ang klase ng seguridad na hindi kayang ibigay ng simpleng sahod lamang. Mainam na ilagay ang pondong ito sa isang account na madaling ma-access ngunit hindi mo basta gagalawin. Iwasan ang tukso na gamitin ito sa mga bagay na hindi naman talaga kinakailangan. Hindi ito para sa bakasyon, bagong gadget o mga impulsive na pagbili na panandalian lang ang saya. Ito ay nakalaan lamang para sa mga sitwasyon na wala ka ng ibang mapagkukunan ng pondo. Sa ganitong paraan, napapanatili mo ang tunay na layunin ng iyong emergency fund. Kapag dumating ang panahon na mawalan ka ng kita o biglang tumaas ang iyong gastusin dahil sa krisis, dito mo ito magagamit. Hindi ka agad matataranta dahil alam mong may nakahandang suporta para sa iyo. Hindi ka mapipilitang umutang sa mataas na interes o umasa sa ibang tao para makaraos. Magkakaroon ka ng sapat na oras para mag-adjust at maghanap ng solusyon
nang hindi minamadali. Ito ang nagbibigay ng malinaw na kalamangan sa mga taong handa kumpara sa mga hindi naghanda. Simulan mo ito habang maaga pa at hindi pa lumalala ang sitwasyon sa paligid. Hindi mo kailangang hintayin ang masamang balita bago ka gumawa ng hakbang. Ang paghahanda ay mas epektibo kapag ginagawa bago pa dumating ang problema. Gawin mo itong bahagi ng iyong buwanang routine para masanay ka sa tamang paghawak ng pera. Ang simpleng disiplina na ito ay magbibigay sa iyo ng mas matatag na pundasyon sa harap ng anumang krisis. Ikalawa, bawasan ang utang at iwasan ang mataas na interes. Sa gitna ng paparating na financial uncertainty, ang utang ang isa sa pinakamabigat na pabigat na maaari mong dalhin sa araw-araw. Habang tumataas ang presyo ng bilihin at bumabagal ang daloy ng kita, mas lalong nagiging mahirap bayaran ang mga obligasyon na dati ay kaya mo naman. Ang interest na dating maliit lang ay maaring unti-unting lumaki at kumain sa malaking bahagi ng iyong buwanang budget nang hindi mo agad napapansin. Maraming tao ang nababaon hindi dahil sa laki ng utang, kundi sa patuloy na pag-accumulate ng interes sa paglipas ng panahon. Kapag hindi ito naagapan, maaari itong magdulot ng mas malalang problema na mahirap ng balikan at ayusin. Mas makabubuti na unahin mong bayaran ang mga utang na may mataas na interest tulad ng credit card balances at personal loans. Ito ang mga uri ng utang na mabilis lumobo kahit hindi mo napapansin dahil sa patong-patong na charges. Habang mas tumatagal, mas lumalaki ang kabuang halaga na kailangan mong bayaran at mas bumibigat ang iyong responsibilidad. Kung maaari, maglaan ng extra na bayad kada buwan para mas mapabilis ang pagbawas nito at hindi ka maipit sa cycle. Ang bawat nababawas sa utang ay nagbibigay sa iyo ng mas maluwag na paghinga at mas malinaw na direksyon sa iyong finances. Iwasan din ang pagkuha ng panibagong utang, lalo na kung hindi naman ito kinakailangan o para lamang sa pansamantalang kagustuhan. Sa panahon ng krisis, mahalaga ang pagiging maingat at mapanuri sa bawat financial decision na gagawin mo. Hindi lahat ng alok na installment o loan ay magandang opportunity kahit mukhang madali itong bayaran sa simula. Minsan ang mga ito ay nagiging dahilan pa ng mas malaking problema kapag nagbago ang iyong income o sitwasyon. Mas mainam ang kontrolado at planadong paggamit ng pera kaysa sa umaasa sa utang para mabuhay. Kung nahihirapan ka ng bayaran ang iyong mga obligasyon, huwag mo itong baliwalain o ipagpaliban ng matagal. Mas mabuting harapin ito ng maaga kaysa palalain ang sitwasyon sa paglipas ng panahon na mas mahirap ng solusyonan. Maaari kang makipag-usap sa bangko o lender para sa mas maayos at mas magaan na payment arrangement. Ang pagiging proactive ay makakatulong upang hindi tuluyang mawalan ng kontrol sa iyong finances at maiwasan ang penalties. Ito rin ay paraan para mapanatili ang iyong credibility at magandang record bilang borrower sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng mababang utang ay nagbibigay sa iyo ng mas malaking kalayaan at kumpiyansa sa panahon ng krisis. Mas marami kang pera na magagamit para sa essential na gastusin tulad ng pagkain, bahay at emergency needs. Hindi ka masyadong maapektuhan ng biglaang pagbabago sa ekonomiya dahil hindi ka nakatali sa mabibigat na obligasyon. Mas nagiging flexible ka sa pag-adjust ng iyong budget at mas madali kang makakapagdesisyon kapag kinakailangan. Ikatlo, mag-diversify ng pinagkakakitaan at huwag umasa sa iisang source ng income. Sa panahon ng krisis, ang pinakadelikadong sitwasyon ay ang pagdepende sa isang pinagkakakitaan lamang. Kapag ito ay naapektuhan, halos sabay-sabay ding maapektuhan ang lahat ng aspeto ng iyong buhay. Maraming Pilipino ang umaasa lamang sa sahod buwan-buwan, kaya kapag may aberya, agad silang nahihirapan. Ang katotohanan, walang kasiguraduhan ang kahit anong trabaho lalo na kapag may global na kaguluhan. Kaya mahalagang palawakin mo ang iyong sources of income habang may pagkakataon pa. Hindi mo kailangang magsimula agad sa malaki o komplikadong negosyo. Para magkaroon ng dagdag na kita, maaaring magsimula sa simpleng sideline na kayang isabay sa iyong kasalukuyang trabaho. Pwedeng online selling, freelancing, o kahit maliit na serbisyo na kaya mong ialok sa ibang tao. Ang mahalaga ay may pumapasok na ibang income bukod sa iyong pangunahing pinagkakakitaan. Sa ganitong paraan, hindi ka agad mawawalan ng pera kapag may isang source na humina. Habang dumarami ang iyong income streams, mas nagiging matibay ang iyong financial foundation.
hindi ka basta-basta matitinag ng bigla ang pagbabago sa ekonomiya o sa iyong trabaho. May fallback ka na maaaring sumalo sa iyong pangangailangan kapag may problema. Mas nagiging kampante ka sa pagharap sa mga risk dahil hindi ka nakaasa sa iisang daloy ng pera. Ito ang uri ng setup na ginagamit ng maraming financially stable na tao. Mahalaga rin na piliin mo ang income source na may potential na mag-grow sa paglipas ng panahon. Iwasan ang mga pagkakakitaan na panandalian lamang at walang malinaw na direksyon. Mas mainam ang may sistema na kayang mag-generate ng tuloy-tuloy na kita. Kahit hindi mo ito bantayan palagi, dito pumapasok ang konsepto ng passive income na unti-unting binubuo ng mga taong handa sa hinaharap. Kapag napalago mo ito, mas lalong lalakas ang iyong financial position. Simulan mo sa kung anong meron ka ngayon at huwag mong hintayin ang perpektong pagkakataon. Gamitin mo ang iyong skills, oras at resources para makagawa ng dagdag na income stream. Hindi mo kailangang maging eksperto agad, basta handa kang matuto at mag-adjust. Ang bawat maliit na kita na nadadagdag ay may malaking epekto sa kabuuan ng iyong finances. Sa ganitong paraan, mas nagiging handa ka sa anumang krisis na maaaring dumating. Ika-4, mag-invest sa mga asset na may proteksyon laban sa inflation. Habang tumataas ang presyo ng bilihin sa paligid mo, ang pera na hawak mo ay unti-unting nawawalan ng tunay na halaga kahit hindi mo ito ginagalaw. Kahit pareho ang bilang ng pera mo ngayon, mapapansin mong mas kaunti na lamang ang kaya nitong bilhin kumpara sa mga nakaraang buwan o taon. Ito ang epekto ng inflation na kadalasang mas lumalala kapag may kaguluhan sa global economy at tensyon sa pagitan ng malalaking bansa. Kung ang pera mo ay nakatingga lamang sa isang lugar na walang growth, mas mabilis itong kinakain ng pagtaas ng presyo, kaya mahalagang ilagay mo ito sa mga asset na may kakayahang sumabay o mas lumamang pa sa pagtaas ng inflation. May mga investment na kilalang mas matatag kahit sa panahon ng economic uncertainty at global tension. Kabilang dito ang real estate, ginto, at ilang uri ng negosyo na may tuloy-tuloy na demand kahit may krisis. Ang mga asset na ito ay may intrinsic value na hindi basta nawawala kahit magbago ang takbo ng merkado. Sa maraming pagkakataon, habang tumataas ang presyo ng bilihin, tumataas din ang value ng mga ganitong investment. Ito ang dahilan kung bakit ginagamit ito ng mga experienced investors bilang proteksyon sa kanilang yaman. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong pumasok agad sa malalaking investment na hindi mo pa lubos na naiintindihan. Maaari kang magsimula sa maliit na halaga habang pinapalalim mo ang iyong kaalaman sa pag-invest. Sa panahon ngayon, may mga platform na nagbibigay ng oportunidad para makapag-invest kahit limitado ang kapital. Ang mahalaga ay alam mo kung saan napupunta ang iyong pera at kung paano ito kumikita. Ang tamang kaalaman at disiplina ang magsisilbing sandata mo laban sa financial risk. Iwasan ang paglalagay ng lahat ng iyong pera sa iisang uri ng investment dahil delikado ito lalo na sa panahon ng krisis. Ang diversification ay isang mahalagang strategy para mabawasan ang risk at mapanatili ang stability ng iyong portfolio. Kapag may isang asset na bumaba ang value, may iba kang hawak na maaring mag-balance o mag-compensate sa pagkawala. Sa ganitong paraan, hindi ka basta-basta mawawalan ng lahat ng pinaghirapan mo. Ito ang diskarte na ginagamit ng mga taong seryoso sa pangmatagalang financial security. Habang maaga pa, pag-aralan mo na ang mga investment na maaring magbigay ng proteksyon at growth sa iyong pera. Huwag mong hayaang matulog ang pera mo sa lugar na wala itong naidudulot na dagdag na halaga sa iyong buhay. Gamitin mo ito bilang isang tool para mapanatili at mapalago ang iyong purchasing power kahit may pagtaas ng presyo. Unti-unti mong buuin ang iyong portfolio base sa iyong kakayahan at layunin. Sa tamang diskarte at patuloy na pag-aaral, mas nagiging handa ka sa anumang financial crisis na maaaring dumating. Ika-5, kontrolin ang iyong gastusin at iwasan ang hindi kailangang paglabas ng pera. Sa panahon ng krisis, hindi sapat na marunong ka lang kumita dahil mas nagiging mahalaga kung paano mo hinahawakan ang iyong pera. Maraming Pilipino ang nahihirapan, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil hindi kontrolado ang kanilang gastusin sa araw-araw. Kapag tumataas ang presyo ng bilihin, bawat maling gastos ay may mas malaking epekto sa iyong kabuuang budget. Ang maliliit na expenses na dati ay baliwala lamang ay maaaring magsama-sama
at maging malaking problema. Dito pumapasok ang kahalagahan ng pagiging disiplinado sa bawat pisong lumalabas sa iyong bulsa. Mahalagang malaman mo kung saan napupunta ang iyong pera bawat buwan upang makita mo kung ano ang dapat bawasan. Maglaan ng oras para i-track ang iyong expenses at tukuyin ang mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Maaring may mga subscription luho o impulsive na pagbili na pwede mong iwasan o bawasan. Hindi ibig sabihin na pipigilan mo ang sarili mo sa lahat ng bagay, kundi matututo kang mag-prioritize. Sa ganitong paraan, mas nagagamit mo ang iyong pera sa mga bagay na tunay na mahalaga. Sa gitna ng economic uncertainty, mas mainam ang simple at maingat na pamumuhay kaysa sa magastos na lifestyle. Hindi mo kailangang sumabay sa uso kung kapalit naman nito ay ang iyong financial stability. Ang pagpili ng praktikal na desisyon araw-araw ay may malaking epekto sa iyong kinabukasan. Kapag natutunan mong kontrolin ang iyong gastos, mas nagiging malakas ang iyong financial foundation. Ito ang ugali na madalas meron ang mga taong nagtatagumpay sa pera. Isa ring mahalagang hakbang ay ang paggawa ng budget na susundin mo buwan-buwan. Ang budget ang magsisilbing gabay mo kung magkano lang ang dapat mong gastusin sa bawat kategorya. Kapag may malinaw kang plano, mas madali mong maiiwasan ang overspending. Mas nagiging intentional ang bawat desisyon mo sa pera dahil alam mo ang iyong limitasyon. Ito ang magbibigay sa iyo ng mas malinaw na direksyon sa pag-handle ng iyong finances. Kapag nasanay ka sa tamang pagkontrol ng gastusin, mas marami kang maiipon at mailalaan sa mas importanteng bagay. Mas nagiging handa ka sa biglaang pagbabago sa ekonomiya dahil hindi ka agad mauubusan ng pera. Nagkakaroon ka rin ng kakayahang mag-invest at magpalago ng iyong kita. Unti-unti mong nabubuo ang isang lifestyle na nakatuon sa stability at long-term growth. Ito ang isa sa mga pinakapraktikal na paraan para maprotektahan ang iyong pera sa panahon ng krisis. Ika-6, magkaroon ng cash flow plan at i-manage ang iyong pera ng may sistema. Sa panahon ng kaguluhan sa ekonomiya, ang pagkakaroon ng malinaw na plano sa daloy ng iyong pera ay nagiging isang malaking kalamangan para sa iyong kinabukasan. Hindi sapat na alam mo lang kung magkano ang kinikita mo dahil mas mahalaga kung paano ito pumapasok at lumalabas sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kapag walang direksyon ng iyong pera, mas madali itong maubos ng hindi mo namamalayan, lalo na sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Maraming Pilipino ang nagtatrabaho ng husto pero nahihirapan pa rin makaipon dahil walang malinaw na sistema sa pag-manage ng kanilang kita. Dito mo makikita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng maayos at organisadong cash flow plan. Ang cash flow plan ay tumutulong sa iyo na hatiin ang iyong kita ayon sa tamang prioridad at pangangailangan. May bahagi para sa gastusin sa bahay, may bahagi para sa ipon, at may nakalaan din para sa investments o future growth. Sa ganitong paraan, bawat piso ay may malinaw na pupuntahan at hindi nasasayang sa hindi planadong paggastos. Mas nagiging organisado ang iyong finances at mas nababawasan ang impulsive na desisyon sa pera. Ito ang nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na kontrol at direksyon sa bawat galaw ng iyong pera. Mahalaga rin na regular mong nire-review ang iyong cash flow upang makita kung may dapat kang baguhin o i-adjust. Hindi pare-pareho ang sitwasyon bawat buwan, kaya kailangan mong maging flexible at handang mag-adapt. Kapag may bigla ang pagbabago sa kita o gastusin, mabilis kang makakagawa ng tamang desisyon. Hindi ka matataranta dahil alam mo kung saan ka kukuha ng pondo at kung ano ang dapat bawasan. Ito ang uri ng kahandaan na nagbibigay ng kumpiyansa kahit may financial pressure sa paligid. Maaari kang gumamit ng simpleng paraan tulad ng pagsusulat sa notebook o paggamit ng mobile apps para masubaybayan ang iyong pera araw-araw. Ang mahalaga ay may system ka na sinusunod at hindi ka basta umaasa sa pakiramdam lamang sa paghawak ng pera. Kapag may disiplina sa pag-track ng cash flow, mas nagiging aware ka sa iyong financial habits at patterns. Mas madali mong matutukoy kung saan ka nagkukulang at kung saan ka maaaring mag-improve sa iyong spending behavior. Ito ang unang hakbang para mas mapalakas ang iyong kakayahan sa paggawa ng matalinong financial decisions. Sa pamamagitan ng maayos na cash flow management, nagiging mas matatag ang iyong financial situation kahit may external na problema sa ekonomiya. Hindi ka basta-basta matitinag ng biglaang pagtaas ng presyo o pagbabago sa iyong income source. May plano ka na agad.
kung paano haharapin ang bawat sitwasyon na maaaring dumating. Mas nagiging kampante ka dahil alam mong may kontrol ka sa iyong pera. At hindi ito basta nawawala, ito ang uri ng disiplina na nagbibigay sa iyo ng malinaw na direksyon at lakas ng loob sa gitna ng anumang financial crisis. Ikapito, mag-invest sa sariling kaalaman at skills na pwedeng pagkakitaan kahit may krisis. Sa panahon ng matinding pagbabago sa ekonomiya, ang pinakamatibay na asset na maaari mong dalhin ay ang iyong kaalaman at kakayahan na hindi basta nawawala. Ang pera ay maaring mawala, ang negosyo ay maaring bumagal, pero ang skills na meron ka ay mananatili at maaari mong gamitin kahit saan ka mapunta. Maraming trabaho ang nawawala kapag may krisis, pero may mga bagong oportunidad na lumalabas para sa mga handang mag-adapt at matuto. Kung ikaw ay may sapat na kaalaman, mas madali kang makakahanap ng paraan para kumita kahit nagbabago ang sitwasyon sa paligid mo. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-invest sa sarili ay isa sa pinakamatalinong desisyon na maaari mong gawin sa mahabang panahon. Hindi mo kailangang bumalik agad sa formal na pag-aaral para mapalawak ang iyong skills at kakayahan. Maraming libreng resources online na maaari mong pag-aralan sa sarili mong oras kahit nasa bahay ka lamang. Maaaring matuto ng freelancing, digital marketing, online selling, content creation, o iba pang skills na mataas ang demand sa kasalukuyan. Ang mahalaga ay pumili ka ng skill na may value at kayang mag-generate ng income kahit nasa krisis ang ekonomiya. Sa ganitong paraan, nagiging mas flexible ka sa pag-adapt sa anumang pagbabago na maaaring mangyari. Habang pinapaunlad mo ang iyong kakayahan, mas lumalaki rin ang iyong oportunidad na kumita ng mas malaki at mas stable na income. Hindi ka na limitado sa iisang trabaho o source ng income lamang na maaaring mawala anumang oras. Nagkakaroon ka ng kakayahang mag-shift kung kinakailangan at humanap ng bagong pagkakakitaan. Nang hindi ka natataranta, ito ang nagbibigay sa iyo ng kalamangan kumpara sa mga taong umaasa lang sa iisang skill o trabaho. Mas nagiging handa ka sa anumang disruption na maaaring mangyari sa ekonomiya o sa iyong career. Mahalaga rin na patuloy kang matuto at hindi ka tumigil sa pag-improve ng iyong sarili kahit may sapat ka ng kaalaman. Ang mundo ay mabilis magbago, lalo na sa panahon ng krisis at patuloy na pag-unlad ng teknolohiya. Kung hindi ka sasabay sa pagbabago, maiiwan ka at mahihirapan kang makahanap ng oportunidad sa hinaharap. Pero kung patuloy kang nag-upgrade ng iyong skills, mas nagiging valuable ka sa market at sa mga potential clients or employers. Ito ang magbubukas ng mas maraming pintuan para sa iyong financial growth at stability. Simulan mo na ngayon ang pag-invest sa sarili mo kahit paunti-unti lang bawat araw at huwag mo itong ipagpaliban. Maglaan ng oras para matuto ng bagong bagay na maaaring makatulong sa iyong kita at pangmatagalang seguridad. Huwag mong maliitin ang maliliit na progress dahil ito ang unti-unting magdadala sa iyo sa mas malaking resulta. Habang lumalakas ang iyong kakayahan, mas lumalakas din ang iyong kumpiyansa at kakayahang kumita sa iba't ibang paraan. Ikawalo, maghanda ng matibay na financial mindset at huwag magpadala sa takot. Sa panahon ng krisis, hindi lang pera ang sinusubok kundi pati ang iyong pag-iisip at emosyon sa paghawak nito sa araw-araw. Maraming tao ang gumagawa ng maling desisyon dahil sa takot, panik at kakulangan sa tamang impormasyon na kanilang pinagbabasehan. Kapag hinayaan mong kontrolin ka ng emosyon, mas malaki ang posibilidad na magkamali ka sa iyong financial choices na maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto. Ang merkado ay pabago-bago at ang mga balita ay kadalasang nakakadagdag ng kaba at pressure sa maraming tao. Dito mo makikita kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng matibay, kalmado at disiplinadong mindset sa paghawak ng pera. Ang tamang pag-iisip ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang mag-analyze ng sitwasyon bago ka gumawa ng anumang hakbang. Hindi ka agad basta-basta magbebenta ng assets o maglalabas ng pera dahil lamang sa takot o impluensya ng ibang tao. Sa halip, pinag-aaralan mo muna ang sitwasyon at tinitimbang ang posibleng epekto nito sa iyong finances bago kumilos. Mas nagiging maingat ka at hindi padalos-dalos sa iyong mga galaw kahit may pressure sa paligid. Ito ang ugali na kadalasang meron ang mga taong nagtatagumpay kahit sa gitna ng matinding krisis. Mahalaga rin na piliin mo ang mga impormasyon na pinapakinggan mo, lalo na sa panahon ng uncertainty at kaguluhan.
Hindi lahat ng balita o opinyon ay makakatulong sa iyong financial decisions at maaring makadagdag lamang sa iyong pag-aalala. May mga impormasyon na nagdudulot lamang ng takot, kalituhan at maling direksyon sa mga tao. Mas makabubuti na mag-focus ka sa mga credible na sources at mga aral na may malinaw na basehan. Sa ganitong paraan, mas nagiging malinaw at mas maayos ang iyong pag-unawa sa sitwasyon. Sanayin mo ang sarili mo na mag-isip ng long-term at hindi lamang nakatuon sa kasalukuyang problema na iyong nararanasan. Ang krisis ay bahagi lamang ng natural na cycle ng ekonomiya at hindi ito mananatili magpakailanman. May mga panahon ng pagbagsak pero may kasunod din itong pag-angat na nagbibigay ng bagong oportunidad. Kung matibay ang iyong mindset, mas kaya mong tiisin, pag-aralan at lampasan ang mahihirap na yugto. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas ng loob na manatiling steady at committed sa iyong financial plan. Palakasin mo ang iyong disiplina at kumpiyansa sa paghawak ng pera kahit may pressure at ingay mula sa paligid. Huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong mga desisyon ng takot, panik o opinyon ng ibang tao na walang malinaw na basehan. Mag-focus ka sa iyong goals at sa mga hakbang na kaya mong kontrolin sa kasalukuyan. Sa bawat tamang desisyon na ginagawa mo, mas lalo mong pinapatibay ang iyong financial foundation at direksyon. Ito ang mindset na tutulong sa iyo na manatiling kalmado, matatag at handa sa anumang financial crisis na maaaring dumating. Kung hindi ka handa, isang iglap lang ang kailangan para mawala ang pinaghirapan mo ng ilang taon. At kapag nangyari iyon, hindi mo na maibabalik ang mga pagkakataong nasayang dahil sa kakulangan ng paghahanda. Ang mundo ay patuloy na nagbabago at ang mga krisis ay dumarating ng walang paalam. Hindi nito pinipili kung sino ang maaapektuhan dahil lahat ay pwedeng tamaan. Ang tanong ngayon, pipiliin mo bang maging handa o magpapadala ka sa agos ng pangyayari? Ang 8 paraan na ibinahagi ay hindi lamang simpleng tips kundi mga hakbang na kayang magbago ng direksyon ng iyong buhay. Ito ang mga prinsipyo na ginagamit ng mga taong nananatiling matatag kahit may kaguluhan sa ekonomiya. Hindi mo kailangang maging mayaman para magsimula. Kailangan mo lamang maging handa at disiplinado. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin mo simula ngayon ay may malaking epekto sa iyong kinabukasan. Sa tamang mindset at action, kaya mong kontrolin ang direksyon ng iyong finances. Tandaan mo na ang pera ay hindi lamang tungkol sa kung gaano karami ang hawak mo. Mas mahalaga kung paano mo ito pinoprotektahan at pinalalago sa tamang paraan. Sa panahon ng krisis, ang may kaalaman at disiplina ang siyang may kalamangan. Habang ang iba ay natataranta, ikaw ay maaaring manatiling kalmado at handa. Ito ang pagkakaiba ng mga taong nalulunod sa problema at ng mga taong umaangat kahit may pagsubok. Muli kaibigan, iniimbitahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at tuklasin natin kung paano umasenso sa buhay. Ang simpleng aksyon na ito ay makakatulong hindi lang sa channel, kundi pati sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa mas maraming Pilipino. Kung nais mong mas mapalalim pa ang iyong kaalaman sa pera at pag-unlad, manatili kang konektado at patuloy na matuto. Marami pang mahahalagang aral ang iyong matutuklasan na makakatulong sa iyong journey. Ang bawat impormasyon ay maaaring maging susi sa iyong tagumpay. Huwag mong hintayin na maramdaman mo ang epekto ng krisis bago ka kumilos. Simulan mo na ngayon ang pagbuo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong financial future. Ang oras na meron ka ngayon ang pinakamahalagang pagkakataon para maghanda. Habang ang iba ay nagdadalawang isip, ikaw ay maaaring kumilos at mauna. Ang desisyon na gagawin mo ngayon ang magdidikta kung saan ka dadalhin ng hinaharap.